Lahat ay may puwang sa kaharian ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 22, verses 1 to 10, and I read it for you. Once more, Jesus spoke to them in parables, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding banquet for his son. He sent his slaves to call those who had been invited to the wedding banquet, but they would not come. Again, he sent other slaves, saying, 'Tell those who have been invited, Look, I have prepared my dinner, my oxen and my fat calves have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.' But they made light of it and went away, one to his farm, another to his business, while the rest seized his slaves, maltreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then he said to his slaves, 'The wedding is ready, but those invited were not worthy. Go therefore into the main streets and invite everyone you find to the wedding banquet.' Those slaves went out into the streets and gathered all whom they found, both good and bad, so the wedding hall was filled with guests." Tayo po ay may puwang sa kaharian ng Diyos. Ito po ang malinaw na mensahe ng Ebanghelyong ating binasa sa linggong ito. Kung mapapansin po natin sa ating modernong panahon, tila ba ang lahat ng bagay ay dapat kanya-kanya. Akin to, ikaw iyan, diyan ka lamang, dito ako. Ang mga tahanan ay mayroong matataas na bakod. Ang ating mga gawain ay kailangang huwag pakialaman ng iba, kanya-kanya. At minsan makikita nating pati sa ibang tao hindi tayo tanggap, hindi tayo kabilang sa kanilang mga kaibigan, o kaya naman hindi tayo kabilang sa simbahan, o di kaya nararamdaman nating hindi tayo kabilang maging sa simbahan, sa pamahalaan o sa anumang grupo. Ito'y nakakalungkot kung ating pagmamasdan, sapagkat malinaw ang sinabi ng Ebanghelyo, lahat ay may puwang sa kaharian ng Diyos. Nung hindi nagsipunta ang mga imbitado sa kasalan, sa kwento ni Jesus, ang utos ng hari ay ipatawag at imbitahin ang sino man, sila man ay banal o hindi banal, sa pagdiriwang ng kasalan. Tayo, hindi tayo banal, tayo ay may bahid ng kasalanan. Maaring ang iba ay banal, maaring ang iba naman ay makasalanan. Ngunit tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon upang magbagong buhay at makisalo sa hapag ng kasalan sa kalangitan. Kailangan natin ang Panginoon. Kailangan natin si Jesus sa ating buhay, upang tayo ay makapagbago, upang tayo ay malinis, upang tayo ay makatahak sa landas ng kabanalan. Kung naririnig mo ang tawag niya, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Tumugon ka sa kanyang imbitasyon na makisalo sa pagtitipon sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, naway laging bukas ang aming puso para sa inyo at para sa mga taong nangangailangan. Mag-iwan nawa kami ng puwang upang ikaw ay makapasok dito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video nito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.